Hey guys, what's up? Arvin here. So, ito na. Kakalkalin na natin ang ating bagong-bagong upgrade na Linux Mint 22. Okay, kasi from Linux Mint 21.3 to Linux Mint 22. Ating ginawang upgrade yung kakalkalin ko na. Interesado kayo? Panoorin nyo to. Okay, ayan, eto na. So, ready na ba? Ready na ba kayo? Ako medyo excited na kasi simula nung in-upgrade natin siya from base sa previous na video. Okay, so in-upgrade niya, medyo mahaba yung process. Yun nga. Ngayon ko lang ulit siya kakalkalin o magagamit kasi of course, may trabaho ang lolo nyo. Kaya magtrabaho, buhay ng pamilya, may nag-aaral, kailangan may pag-aralin. Okay, so ngayon, eto na. Unang-una sa lahat na napansin ko, no, inon ko yung sinubukan kong install. Siyempre, kailangan ko i-set up yung OBS. Okay, ano may OBS? Ayan yun. Nakikita nyo sa desktop ko, eto, yan ang OBS. So, most probably, iba sa inyo, alam na yan. So, ginawa ko sinet-up ko muna at ang pinakamaganda sa lahat na nangyari sa after ng upgrade at gumana, okay, itong aking controller, wireless controller or Syntron. Basta controller siya ng OBS. So, ibig sabihin, nakokontrol ko yung OBS ko to change or to transition from one scene to another scene na hindi ko kailangan i-click itong nasa desktop. Ayan, so dati kailangan ko pa i-click to para malipat dito and then click ko pa ito. So, ngayon, pipindutin ko na lang dito kahit malayo ako, basta pindutin ko lang yan, mag-change na siya ng scene. So, isa yan sa mga napansin ko, na pinaka-obvious na nakita ko na na-fix ng pagkaka-upgrade ko from Linux Mint 21.3 to Linux Mint 22. So, yan nga yung kagandahan ng Linux. Yung upgrade is mabilis magbigay ng patches or upgrade at libre. Tulad dito, kaka-install ko lang, lipat tayo ng scene. Okay, minimize ko na to. So, eto, meron akong notification dito, 7 updates available agad. Kaka-install ko pa lang yan. Okay? So, pinapa-upgrade na ako ng Linux kernel sa 68.0.40. So, para saan yan? Huwag yun na munang alamin. Medyo baka information overload. Okay? Kasi ang gamit kong, ang pre-install niya is 68.3.0-39. Okay, so, ito yung Linux kernel. Ngayon, maganda kasi dito sa Linux, okay, unlike ng Windows, okay, parang mapupuwersa ka mag-upgrade or mag-update, 'di ba? Pagka shutdown and update, ganyan, 'di ba? So nakakapuwersa. Ito, bahala ka sa buhay mo kung gusto mong i-update or bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo nang i-upgrade. So nasa sa iyo ang choices. Pati nga sa design, kasi design ng desktop, tingnan nyo. Nakikita nyo ang aking desktop. Simple lang, halos walang laman sa desk ay sa pinaka main na screen. Meron lang akong system monitor na Conky. Ako lang nag-install niyan. Okay, tapos ito na lang, meron na lahat nandyan. Pero hindi yan yung default na setup ng Linux Mint. Pwede mo lang siyang baguhin. Kasi unlike ng Windows, simulan mo sa Windows XP. Okay. Sa Windows XP, ano-ano lang ba mga pwede mong baguhin? Kulay, okay, wallpaper, mga sounds, yung wala kang kailangan, na hindi mo na kailangan mag-install ng mga special na software para mabago yung theme ng inyong ginagamit. Up to Windows 11. Kung pinapanood mo ngayon tong video na to sa iyong desktop, okay, at hindi Apple ang iyong computer, so most probably than not, ang gamit mo ay Windows 11 kung medyo latest ang iyong computer. So Windows 11. So ano itsura niyan? Sa baba, may bar. Sa gitna, ang inyong mga choice, mga applications na pinin mo. Ang iyong wallpaper, yan, pwedeng yung kulay blue na parang wavy-wavy, or pinalitan mo na ng pictures ng family mo, or ng aso mo, or ng pusa mo, or ginawa mong dark mode, or light mode. Yun lang, hanggang doon ka lang. Sa Linux, ayan, tingnan nyo.
desktop ko. Yan lang. Gusto ko ganyan ng kulay, gusto ko fonts pwede kong palitan, di ba? Yan na pwede mo. Display settings, tingnan natin. Ano ba tong customize na to? Iba yan. So, icon size, pwede ko ibahin, di ba? So, tingnan natin, meron ba dito yung theme? Ayan, themes. Naka-built-in na siya dito sa Linux Mint. Okay, so ayan, pwede kong palitan ng ang icons, pwede kong palitan ng applications, yung mga buttons niya, yung mouse pointer, kung anong gusto ko. Okay, mas marami pang ibang pwede kong ilagay. At napakadali naman baguhin. Unlike nung Windows 11, sinubukan kong baguhin yung team ng Windows 11. And then at one point, sira ako. So I need to reinstall, reformat ulit, di ba? So, wala, ganun lang. Ayan. Andito, add remove. Ayan, dito ka lang pipili kung anong gusto mong theme na gamitin sa inyong computer, sa inyong Linux desktop. Okay. So, meron akong nabasa na tanong sa isang videos ko. Okay. What is Linux yata in Tagalog? Yung nagtanong sa akin. So, popost ko na lang. I do hope you don't mind. Popost ko yung question mo. Okay na. Para saan ba to? Para saan ba ang Linux? Okay, para sa akin, ginagamit ko lang to on my day-to-day basis. Halimbawa, gusto ko lang manood ng YouTube. Okay? So, manood ng YouTube, mag-check ng email, mag-browse ng mga websites, na mga magagandang websites. Okay, nagsusutan. But most of the time, YouTube ang ginagamit ko. Okay? Sa YouTube ako So, yan, pinakita ko. Tapos, okay, yan. So, going back. Dito kasi sa akin, itong YouTube ko, itong aking Linux, ginagamit ko kasi ang Linux. Ang aking Linux, ginagamit ko most of the time ulitin ko lang, pang-browse ng internet, pang-nood sa YouTube, pang sa mga social media accounts. So, kasi para sa akin, mas safe ang gumamit ng Linux na pang-browse ng mga social media accounts, ng social media, kasi yung executable files, yung mga viruses, most if not all, or sabihin natin mga 80% ng mga viruses is designed to attack one operating system, which is Windows. Okay? So, kung halimbawa nag-online banking ka o mas safe na gumamit ka ng Linux kaysa sa gumamit ka ng Windows or Mac operating system. Okay? Kasi yung dalawa na yan, medyo mas malaki, maraming gumagamit. So, kung ikaw si hacker at gusto kang i-exploit or iskamin, mas marami kang maka-scam sa Windows at saka Mac. Okay, especially sa Windows kasi marami naka-Windows. Sa Mac, medyo big time ang mga ma-scam mo. Okay, pero hindi ako pabor sa mga nang-scam. Okay? So, yan. And then, ano pa ba? Balik tayo sa desktop. Okay. So, sa desktop, hindi ko na ito dadaanan kasi madadaanan din natin yan dito. Napakita ko naman na ang desktop natin ay automatic yan. Si Linux ay nag-o-offer agad ng updates. Pag may updates, pwede nyo update anytime nyo gusto. Okay, so punta tayo dito. So, eto si Firefox. Ito nyo naman, bumukas kanina. Next is si Application Manager or Software Manager. Wow, big time manager. Okay. So, ayan. So, eto dito, lahat ng halos na nandito sa Software Manager na yan is can be easily installed sa inyong desktop. Halimbawa, sa Spotify. O, ayan. Diba? Pwede ko siyang i-install. Ano natin? Yan. Sample lang ko kaya. Yan ang aking super secret password. Pack. Installing. Ayan. Okay. Ganyan lang kadaling mag-install. Hindi mo na kailangan pumunta ng saang website at i-download ang mga applications na gusto mong i-install sa inyong Linux desktop. So, ganyan na lang kadali na mag-install.
unlike dati, nung mga bago-bago pa lang ako gumagamit ng Linux, ang unang-una kong Linux is sa Hardy Heron. Okay? Hardy Heron, it's an Ubuntu distribution. It's a Ubuntu Linux distribution. Okay, so yan, nag-i-install na siya. Antayin na lang natin. Pero habang nag-i-install siya, punta tayo ulit dito. So ito ay system settings, okay? So kung makikita niyo sa bandang baba, okay, dito sa part na to. So ayan, Firefox, the web browser, and then software manager, yung binuksan natin kanina. Ito system settings, tingnan nga natin ano bang meron dito. Ayan. So ito yung system settings, appearance, makikita niyo background, effects. Pinatay ko na actually, disable ko na karamihan ng mga effects dito. Okay, kasi hindi ko naman ako lang naman gumagamit dito, and hindi ko naman kailangan yung mga wavy na ganyan. So, pero meron to kung gusto mong i-enable. Okay, pwede mong dis-enable yan. So, sa akin, hindi ko na in-enable. So, prefer themes. Ayan, kung gusto mong palitan ng isang desktop mo, okay, considering, halimbawa, ngayon, ang desktop mo, ginagamit mo Windows, naka-desktop ka ngayon, dito mo, dyan mo. So, sa desktop mo pinapanood o sa laptop mo pinapanood ngayon ang video na to. So most probably than not, ang gamit mo is Windows 11. Medyo bago-bago ang iyong unit or system na gamit. Okay, so dito, ang para sa akin, ang Linux, napakadaling palitan ng themes base yan sa kagustuhan mo. Okay, kung gusto mo yan, kung gusto mong mag-add ito yung themes, kung gusto mong palitan ng mouse pointer, ang dami mong option. Gusto mong palitan ng yung button mo, yung click, ang dami agad. Next, icons. Ayan. Oh, di ba? Ang dami. Desktop. Anong klaseng desktop ang gusto mo mag-iitsura? Mojave Dark. Ito, din-download ko na lang to, which is, may option ka dito na ma-download. Dito yun sa add remove. Okay? So, dyan ka pipili ngayon kung anong gusto mong So, then go to settings. Dark mode ako kasi gusto ko yung dark mode para hindi masakit sa mata. Okay, next, balik tayo. Nandun pa lang tayo ka Teams. So, ito na yung mga yung applet. Hindi naman ako gumagamit niyan. So, desktop natin. Meron sa desktop. So, ito yung mga, pwede kong palabasin si computer. Tak, yun. Taas. Tingnan nyo sa taas. Ayun, sa pinakataas sa taas. Ito. Okay. Boom. Pagpili ka. Oh, ayun na siya. Trash bin. Yung trash. Ayan. Pwede ko yung iwanan dyan kung gusto ko. So, sige, tanggalin ko naman si home at si computer. Trash. Yan, okay. Punta tayo ngayon dito. Extensions, yung mga extensions na mga ini-install ko kung meron man. And gestures, kung ang gamit nyo ay laptop. Okay, hot corners, din-disable ko rin yung kasi hindi ko masyadong hot corners. Input method, languages, online account. Hindi naman na. Screensavers. Okay. So, system info, puntahan nga natin system info. Of course, Linux Mint 22. Bagong upgrade. 6.2 sa 0.2.7. Ayan na siya. Intel Xeon. Okay. So, yan lang ang aking NVIDIA settings. Drivers. Tingnan natin si drivers. Tingnan natin kung kailangan ba ng driver. Medyo mabagal ang installation ng ng installation ni Spotify. Ba't kaya? Spotify-file. Bagal Ito nga. Natin, yes. Okay. Ito lang ang maganda sa Linux. Pag hindi mo ma-install or sabihin natin medyo mabagal yung GUI o yung UI niya, general UI, user interface. So, try natin mag-install gamit ang terminal daw. Ewan ko kung app install Spotify-file. Check natin. Waiting, could not. Bakit? Ay, kasi naka-on yung isa. Ay, gulay. Oo nga.
So, hindi siya mag-i-install dahil nagra-run yung app manager natin kanina. So, close na nga lang natin to. Close na lang natin yan. So, later, ayaw din. Kanina, bumukas na to. Pero, sige. Mukhang busy-busyhan tong mga to. Okay, system reports. Wait, anong meron? Tingnan natin. System check. Running system check. No problems were detected. System information. So, tignan niya. Yung machine ko, ang gamit ko is the Q1C X79CD3. Di ba? Ang aking UEFI is American Trend. Walang battery to. Okay? So, pero, ang nadidetect niya ay, ano to? Mouse. 55% ng battery. Okay, ano pa ba? Keyboard. 55%. Okay. So, ang galing. Kailangan ko na pala magpalit ng battery. CPU, it's an Intel Xeon 6-core Intel Xeon E5-2620. Okay, Sandy Bridge. And what else? Graphics card ko ay AMD RX 580 na 2048 SP. So, this Sapphire. Okay. 8 GB ang ano nito, 8 GB to. Ano ko, Wayland? Okay. Kaya pala. Kaya pala ayaw mag-work na ano. Okay. Sige. Okay. Balik tayo dito. Next. Ano pa ba? Ano pala ba tayo? So, accessories. So, archive manager yung pang-unzip ng mga zip files. Calculator. Of course, alam naman everyone. Chirp. Okay, yan. Natin. So, kasi isa sa mga hobby ko is two-way radio. Okay. So, medyo meron mga two-way radio dito. Sana. Yan na. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Aking mga two-way radio. Yan. Ito, so isa sa mga hobby ko yan. And nandito lang siya sa baba. So, mamaya ko na ito liligpit. Let's go back. Dito sa, natin? Desktop. Okay, so chirp. So, okay. So, ayos naman. And then what else? Games. So wala naman siya naka-install ang Linux Mint kasi wala siyang pre-installed na. Ito ako na lang nag-install nitong PPSPP natin. Tingnan natin kung mag-run. Yan. Okay. So, saan ko ba nilagay yung aking ano? Nandiyan ba? Hindi ko matandaan kung saan ko nilagay yung games ko pero well, at least working siya. Close ko na lang. PPSSP, it's an emulator. Okay. So, what else? Okay. Sa graphics. Okay. So, GIMP. Open natin. Step 2.10 is GNU. Image manipulation. So, GNU is GNU. Yan. GNU. Okay, so sinasabi na iba sa mga gustong panghatak nila sa mga Windows user, sinasabi mga gumagamit ng mga Adobe Photoshop. Merong game. Okay? So, kung halimbawa, Photoshop user kayo, gumagamit kayo ng Photoshop, at gusto nyo lumipat sa Linux, at may nagsabi sa inyo, gumamit kayo ng GIMP, halos parehas lang. Okay? Kaya maniwala. Kaya nga sabi, halos, but that doesn't mean exactly the same as functionality na Adobe Photoshop. GIMP is a totally different, almost the same, nearly the same, pero hindi pa rin. Okay? So, kung halimbawa, Adobe Photoshop user ka, so mag-transfer to Linux, tsaka na lang, tol. Tsaka na lang, chong. Okay? So, let's go back. So, working naman siya, functional. Okay, tingnan natin. Internet. Okay, saan na tayo? Graphics, GNU fixed is, ano lang ito, pang-view ng mga pictures to eh. Drawing. Ano ito? Tingnan natin. Drawing. This is the first time. Yes! Okay. So, tingnan natin. A drawing daw is a simple raster image editor of GNOME
So you can edit or create pictures, PNG, JPEG, or bitmap, BMP, using tools which can be chosen in the side pane. Now, more options are available in the bottom bar, such as the tool size and color. So general, the tools. So most probably not. It's the same as Paint siguro. Okay? Oo nga. Natin. Oop. Mag-drawing tayo. Natin. Okay. So, si Paint, meron niyang mga options na okay. Natin. But kasi hindi nagbasa. Pencil options. Oh, okay. Kulay, shape, check, 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 check. Well, at least, mas mabilis na siyang pag-drawing ngayon. Hindi katulad dati. Alam ba, gusto kong gumawa ng bilog. Rectangle lang. Okay. Oh, it's raining. Wala. Okay. So, ito yung isa sa mga inayawan ni Mrs. sa Linux dahil gumagamit siya ng Paint. And unfortunately, tingnan mo, pag gagamit lang, gusto ko lang gumawa ng bilog. Wala akong makuhang choices ng bilog. Tingnan ko to. Okay. So, ang option ko lang ay yan. Mag-erase, highlight, text. Okay. So, hindi pa rin siya sa Paint. Discard. Okay. Next. Internet, office, graphics tayo. So, yan. Internet. Uy, muulan sa labas So, AnyDesk. AnyDesk is a remote desktop. So, nag-install ako niyan dito. Usually, gumagamit ako niyan to assist yung anak ko, yung asawa ko. Kung kailangan nila ng assistance sa computer nila, i-remote desktop ko lang. Kasi yung anak ko, nag-aaral sa Malabon. Okay? Yung asawa ko, nasa Miriam. So, pagka minsan nasa cellphone niya, kailangan niya ng tulong. Okay. Thunderbird. Firefox. Bumukas naman yan. Okay, mabilis. Oh, mabilis, di ba? Next. Saan na tayo? Oh, parang sarap maligo sa ulan. Okay, transmission. So, this is a torrent client. Okay, Viber, hindi ko na bubuksan. So, most probably, baka may mga, kami dyan. Teka, check ko nga. Rinig ba? Rinig pa ba? Testing, 1, 2, 3, sound check. Okay. So, pagpasensyahan niyo ako, may naririnig yung maingay. Umulan kasi medyo malakas sa ulan. Next, ano pa ba? Office. Sa Office C. Open natin si WPS. Ayan. Nag-try ako kanina, mag-type kanina yun. Okay. And, katulad sinabi ko, isa-save mo siya. Halimbawa, gusto ko to. Yan. Okay. Menu, save as, save. Pwede save. Save as. Okay. So, ito, sa akin, kung magsasave ko yung documents, so Microsoft Word. Okay. So, documents tayo, kamote 2. Enter. Ayan. Okay. So, by default, ang Linux Mint kasi comes with LibreOffice. Open Office din natin, Linux Mint. Yan. Projects about documentation nga tayo. Okay. So user guide, translation, detail. Home. Ayan o, Linux Mint 22! Okay. Meron pa pala ibang versions. All versions. Okay, so Wilma can be downloaded. Ito yung gamit natin nung nakaraan. Sa 21.3. Ba't wala nakasulat dito kung documentations, kung anong naka-pre-installed siya sa
Linux. Well, okay. Sinabi lang dito, meron ayun, LibreOffice. Okay. So it comes pre-installed with LibreOffice. I don't use LibreOffice or OpenOffice or OpenOffice. Ano pa ba? Meron dyan. Kasi hindi siya ganun, yung para sa akin, every time na ginagamit ko siya, let's say, i-open ko yung aking resume, minsan ay iba yung format. Pinaka malapit talaga sa katotohanan is yung WPS. Okay? Ang maganda dito sa WPS, yan yan, meron siya talagang, inano siya for Linux. Merong document, Excel file, or PowerPoint. Okay? So, lahat yan gumagana, na parang nagpa-function siya. Pati nga itsura, tingnan nyo, almost the same as Microsoft Office Suite. Okay? Halimbawa, tingnan natin, talagang 1, 2, 3, okay? Talagang function siya as tingnan natin, okay? Then, highlight, AutoSum, yan. So, nag-AutoSum na siya. Ito yan. Kung halimbawa, may babaguhin ko ito ng 1, 5, 6, enter. Maganda siya. Same as, yung save, no, of course. So, magagamit mo siya talaga as a desktop na, or as a replacement for your Windows operating system. Okay. By the way, going back, ganito. Kasi meron ko nabasa doon sa isa sa mga video ko, if I remember correctly, yung what is Linux yata yun, in Tagalog. So, may nagtanong doon, para saan ba talaga? Para saan gamit to? Or para saan ba talaga? Ang Linux. Okay. Ang Linux, actually, in my own description, in my own understanding, katulad ko, ako, ginagamit ko lang siya pang browsing. Yung the usual, daily ginagawa ko sa pag ginagamit ko ang computer. Browsing, load na YouTube, load na movies, download ng mga files, download ng mga movies, okay? And ano pa? Edit minsan ng pictures, edit ng videos, medyo mamaya aabot tayo dyan. Pero ang Windows or ang Linux operating system is almost the same as Windows operating system. Yung direct replacement, hindi ko masabi, hindi ko maklaim. It's a bold claim, direct replacement siya ng Windows. Kasi mayroong mga applications na hindi pa rin gumagana up to this time sa Linux operating system. For example, katulad nung tinry ko i-download ang Genshin Impact. Okay. Ang Genshin Impact is installer siya. Pagburahin ko muna para maniwala kayo sa akin. Okay. Taan natin si Genshin Impact. Yan. Genshin Impact. So, Genshin Impact. So, kung halimbawa ako si user ng desktop, kasi gusto kong ito yung isa sa mga kasi sabi ni Arlene, pwede kung magandang desktop replacement ng Linux. So, maganda siya kasi ang smooth ng sa screen, okay? Pag click yung download, ito na. So, Genshin Impact. Okay, normal lang kung halimbawa hindi ako Linux user, di ba? Or ordinary isa lang ako desktop user, or sabihin natin gamer ako pero hindi ko pa na-encounter ang Linux at medyo na-curious ako, gusto kong gumamit ng Linux. So, if naglalaro ako ng Genshin Impact, teka, tumatawag ang misis ko. Stop ko muna. Okay, so ayan na po to. So, nasaan na tayo? So, nag-download ako ng Genshin Impact. Okay? So, ayan. And then, bubuksan ko siya. Diba, ayan. Double click ko ngayon. Tak. Oh, di nag-run. Bakit ganon? So, ito yon, uninstall. Hindi, ayoko. Siyempre, di ba? Ano to? Double click. Ala. So, hindi siya magra-run. Kasi nga, siya ay isang executable file. Unfortunately, ang executable file
is hindi magra-run sa Linux. Okay? Hindi siya magra-run sa Linux. So, paano gagawin dito sa game na to para malaro? Honestly, hindi ko alam. Hindi ko rin alam, promise. Kasi nga, una, hindi ako gamer. Pero kung gusto nyo naman maglaro sa Linux, pwede naman. Okay, don't lose hope. Okay, kung meron kayong Steam account, okay, punta tayo kay Application Manager or Software Manager. Kung meron kayong Steam account, merong Steam ang Linux, pwede mo siyang i-install direkta dito sa dito sa inyong Linux desktop. At once na-install nyo na yan, pwede nyo na yan. Diba? Kung meron kayong Steam Deck, diba? Steam Deck. Okay. Yung mga games nyo doon, yan, pwede nyo install dito. Click mo lang install, tapos, yun na yan. Then lahat ng games mo, yung mga Linux supported na, yung mga playable doon. If not, enable mo lang yung Proton. Most probably do not mag-start yun, mag-play. And hindi ako gamer, so hindi ako comment ng mabuti dyan, okay? And mga simpleng games lang naman nilalaro ko. Yun ng aking Unburnic. Hindi ko na nagagalaw eh. Ako na ibenta. Okay? So next, ano pa ba? Nasaan na ba ako? Okay, administration. So far, so good. Lahat naman gumagana na. Notifications, of course, gumagana. Okay. Teka, replyan ko lang si Mrs. Dali. Replyan ko lang si Mrs. At ayan. So, almost everything is working naman. Wala akong nakikita ang kakaiba. Kakaiba is mas snappy siya ng konti kumpara mo sa dati. Okay. Pero ito lang ang isa sa mga dahilan. Okay. So, isa na lang ang talagang hindi ko pa napapagana na maayos dito sa aking Linux desktop. Kaya hindi ako makapag-transfer or makalipat ng buo or burahin ang aking hard disk drive para mag-install ako ng direkta ng, kumbaga yun lang ang ginagamit ko na operating system Linux. Although, naka-separate na drive yung Linux. Okay? So, kumbaga po Linux na lang doon kasi nakakapag-word processing, nakakagawa na ako ng mga nakagagamit ko ang nakakapag-ano ako ng Microsoft Word, Excel, present ng PowerPoint, nagagawa ko sa WPS. Pag-browse ako. Pero editing ng video, okay. Ito problema. Meron naman, okay, for what some reason, di gumana tong aking controller. Try ko nga ulit. Yan. Dito yung sa cellphone. Okay, so, isang dahilan ko lang kung bakit hindi ako makalipat dito ng buo is itong DaVinci Resolve. So, click ko to. Okay. Pinry ko siyang i-run. Nag-run naman siya. Ano naman. Yan. Puntayin natin. Loading projects. Ayan. Okay. So, magbukas tayo ng panibagong project. Ayan. Okay, so, galing, di ba? Open tayo ng ano ba maganda? Picture. Yan, picture ng aking anak. Picture na ito. Natin yan. Diba? Ayaw. Ito. PNG. Okay, so most probably supported niya yan. Kasi ang alam ko, ang MOB, balik tayo sa videos tayo. Diyan baka kung ano pa makita niyo sa videos yan. So, eto, yung intro. Aking intro, MOB yan ha. At MP4. Ayaw, di ba? Hindi siya pumapasok. Ito pa. MP4. Ayaw. Itong green screen na MP4 to.
Yun. Okay, so nailagay ko na siya sa DaVinci Resolve. Okay, punta tayo sa edit page, sa edit part. So ito yung picture. Ilagay ko na dito. Yan. Tapos ko yung wala, di ba? Walang lumalabas dito sa monitor. Okay? Wala. Kahit scrub ko siya, wala. Okay, dito tayo. Yan, naghang na yata. Pero hindi, oh. Oo nga, naghang. The system monitor. Processes. System D. Diba? Nasaan si ano? Nasaan si DaVinci Resolve? Wala. Okay. Oh. Natin pa. Ayaw. Okay. Di ba? So, ito na lang part na to ang hindi ko siya for some reason, okay, may mga tumulong sa akin na tinuro sa akin kung paano ko umabot sa part na to. Pero hindi ko pa rin siya magamit. So, hindi ako. Diba? Down choice kundi i-close. Ayan na, ito na, cancel. So, siya audio lang, oh. Wala yung video at hindi ko rin nga siya marinig. Play. Dapat nag-ano na yan. Kahit ito nga, oh, sa screen. Oh. So, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako makapag-transfer o makalipat ng direkta. Kahit ako mismo hindi ako makalipat direkta sa Linux. Okay? May mga video editing software naman din na pwede mong install sa Linux. Kita ko rin sa inyo. Close ko muna to at mukhang walang mangyayari dito. Okay. So, kung napansin nyo kanina sa Software Manager, puntahan natin yung video. Okay. Video. Okay. So, meron dito Kdenlive. Maganda yun eh. Kaya lang, super basic lang yung ano niya. Basic lang siya ito, kung mahilig kayo sa mga music, oh. LMMS. Ayan, maganda yan. Sampler. Okay, balik tayo. Wala ako eh. Wala ako, bigla lang. Ganun. Okay. So, punta tayo dito. Kodi. Okay. So, hindi ko siya makita dahil napakaraming free and open source na software. Punta natin si Kdenlive. Wala. Sige din tayo sa main screen. Kasi meron to eh. Dapat meron to. Ayun, no? Kdenlive. Ayan. So, it's a video editing software. Yan. Non-linear. So, okay. Pinag-aralan ko yung gamitin. Okay. Madali naman. Kaya lang yun nga. Ang magiging problema mo dyan is kung sanay kang gumamit kasi ng DaVinci Resolve or ng CapCut. Kahit CapCut, wala dito eh. Hindi pa rin mag-install eh. So, pwede nating install yan. Pero dahil nga yung mga preset ng DaVinci Resolve, so saan na ulit yun? Balikan natin. Try ko nga, kanina meron ako nakita na web, hindi yan. Programming. Others. Ano to si others? Pag ito uninstaller, tanggal ka. Tanggal ka with DaVinci Resolve. Tingnan natin, loading projects. Okay.
So, full charge. Nag-charge ako. Doon sa may nagtatanong din na isa kung ba yan. Okay, gumagana pa ba yung aking QCY-T13? Ito, gumagana pa rin. Pina-charge ko lang. Okay. Balik tayo kay DaVinci. Yan, okay. So, tingnan natin. Dapat yan. Actually, lumalabas na dito yan sa monitor eh. Ayaw. Nagiging audio lang siya pagdating dito sa edit page. Oh. Ay, nako. DaVinci. Ano nangyari sa'yo? Ayaw mo, wag mo quit. Don't save. Okay. So, yan, nakita nyo. Yan yung isa sa problema ko na pwede nyo rin ma-encounter. Actually, doon sa part na yon, yung lumalabas yung DaVinci Resolve mismo na screen na yon, medyo pahirapan pa nung una ng kasi ang gamit ko ay AMD na GPU. So kung ang gamit nyo is NVIDIA, yung probability na ma-run nyo yan, mas mataas kasi naka-NVIDIA. Pero medyo, you will still encounter ng konting hiccups or ng konting problema during the installation ng DaVinci Resolve. But for now, okay, wala pa ako nakikita na pinakamagandang video editing software that runs natively on Linux. Exception si DaVinci Resolve na. Whereas actually hindi pa nga siya design design sa Linux Mint. Sa CentOS talaga yan na Linux operating system naka-design. Din man ako familiar sa CentOS. So dito ako sa Linux Mint or Ubuntu na Linux operating system na gamit. Kaya yan, yung gamit ko. Okay, balik tayo kay desktop. Ano pa ba? Okay. So, tingnan natin. Elvin Lloyd. So, parang VLC din yan. Handbrake. Tingnan natin si Handbrake. Handbrake is a video, parang converter yan ng inyong from video, pwede mong gawin ba MOV, gagawin mong MP4, or let's say, convert mo into MP3. So, yan, pwede rin pang maramihan, diba? So, gumagana naman siya. Okay, so nag-open. But that doesn't mean gumagana. Okay, parang just to be sure. Natin. So, halimbawa si MOV. Ano nga? Kuha tayo. Patient. Tiles. Dito tayo kay ito sa green screen. Gusto kong palitan siya. Yan. Okay. So, yan yung screen. Preset siya. Ibahin natin. Gawin natin. Okay. Ang preset ito ay MP4. So, gawin natin yung ibang Gawin natin siya. H2. So, yung 40. Masyadong malaki. MKV. Okay. Dadalhin natin siya sa desktop. Select. And tingnan natin to. Okay, start. Pak. MKV na siya. From MP4 to MP3 to MKV. Check 99.78. Try natin siya matapos. Okay. Encode done. Bilis, di ba? Pak. Natin. Yan yung aking ginagamit. Di ba? Yan yun. So, tulad nga dito, itin natin. Okay, so don't forget to hit the like button, i-share nyo, and don't forget to subscribe. And hit the bell icon. Yan. Yan na. Tawasan natin to. Okay, next. Ano pa ba? So, Blackmagic OBS Rhythm Spot. Oy!
Nag-install ang Spotify. Okay, na-install siya. Tinry kong i-run kanina yan. Medyo matagal ang login natin. Oop, continue with Google. Continue with Google nga eh. Oh, ayaw. Ayaw mo duwag. So, blurred ko na lang to. Ayan. So, yan na. Spotify. So, magana na siya. Ayoko mo mag-play ng at baka mamaya ma-copyright tayo. But Spotify is working. Okay, kita niyo naman, Spotify is working sa aking desktop. So, pinin natin to. Pin to panel. Yan na. So, anytime na gusto ko siyang gamitin, click ko lang. Check. Ayan na. Oop. And then mamaya mag-play tayo. Pampatulog ko ay kwentong takip-siling. Haha. Yan. Okay. So, mahilig kasi ako sa horror stories or horror stories. Tagalog. Okay. Next. What else? Web. What's up? Okay. So, ito ginagamit ko sa work. Pareho. Ito. Then, ginagamit ko sa work. Messenger, tsaka WhatsApp. WPS, pang-view ng PDF. What else? Disk usage analyzer, driver manager. Tinry ko na yan kanina. So, tingnan natin kung may makikita ba bang kakaiba. Okay. NVIDIA X server settings. So, hindi ko gagalawin yan dahil naka AMD tayo na GPU. Printers, so most probably working yan. Dahil mas bago. No drive. Synaptic Package Manager. Okay, hindi yan. Time shift is this is yung ito yung time shift is yung parang system restore ng compute ng Linux. Okay. So, ayan na. Ito yung kanina, 'di ba, yung green screen. Ano yung kanina? Ito yung MP4 siya, 'di ba? Copy natin. Let's see. Diba? So, tingnan natin. Open with VLC. Tingnan natin. Yan. Ta-da-da-dan. So, don't forget to like button, share, and subscribe. Tining! Okay. So, ganun din to. Ganun din yan. So, yan yung ginamit natin sa handbrake kanina. And what else? So, palagay ko na napuntahan na naman natin lahat to. Irene, okay, password keys off, hindi ko click yan, baka maklik ko. So, si DaVinci Resolve na lang ang problema ko. So, hopefully, ayan, yun nga, sinabi ko, si DaVinci Resolve na lang ang problema ko. So, most probably than not, hopefully, maayos ko rin siya. And sana, maayos ko din, hopefully, as soon as possible, kasi kailangan ko pang lumipat-lipat from Linux to Windows, Windows to Linux. Especially katulad yan. Pagkatapos itong video nito, i-edit ko na ito mamaya. Diba? Or matutulog muna ako kasi galing ako sa graveyard shift. So, yan. Yun lang. So far, halos wala namang difference. Konting-konti lang napansin ko. So, is it worth it ba na mag-upgrade ka from Linux Mint 21.3 to Linux Mint 22? Sa palagay ko, oo. Kasi maraming nag-function na maayos sa mga ginagawa ko. Okay? Actually, the basic, yung naunang version, 21.3. Sa iba, pwede na yan. Sa akin, eto, may mga ginakalkal ko kasi kaya medyo nahihirapan ako ng kung may mga gusto akong mangyari. Na don't worry, sinishare ko naman sa inyo yung dahil katulad niyan, yung DaVinci Resolve, paano ko siya mapaparaan na mabuti sa Linux na desktop ko. What if pare-parehas, may kapareho ko ng setup na naka X79ZD3 na
na motherboard, tapos naka AMD na radio na RX 580 na 8 GB na GPU, di ba? And ganun din, gusto niyo mag-install ng Windows, ng Linux, and then gusto niyang i-ditch yung Linux. And katulad nung dati, di ba, tingnan mo, last time, nauna kong video na, yun nga, make your computer desktop faster using Linux. Yun yata ginawa kong title. And then after 1 or 2 days, or the day after that, nagkaroon ng CrowdStrike na affected halos lahat ng Windows operating systems. Lahat halos ng Windows operating system. Except, ito na, Mac operating system, Linux, at yung mga hindi activated na Windows operating system, saka yung mga pirated Windows operating system. Okay. So, yun yung mga yun yung hindi naapektuhan ng CrowdStrike. So, my understanding CrowdStrike is a ano ba tawag dito? Parang security, software security na naka-pre-install yata o naka-ano sa Windows, okay, or software security system turbines at labu sa ganun. And then merong parang nagkaroon yata ng system error, correct me if I'm wrong ulit. Then imagine niyo ang laki ng naapektuhan. Just imagine, simpleng error lang na naka-install doon sa Windows operating system, ang laki ng epekto sa ekonomiya. May mga na-shutdown na, may mga actually sa hotel namin, ang daming naging layover. Ang dami naming layover na guest dahil sa nagkaroon ng problema, nagkaroon ng system glitch. Okay, yung mga kaibigan ko sa ibang bansa, matawag, and then they're asking, gumagana ba yung system nyo sa hotel? And sabi ko, oo naman, okay naman so far. Pero kasi yung sa amin during that time, hindi siya hindi pirated yung gamit. I can guarantee hindi pirated yung gamit namin doon. But there are some kasi talaga na affected. So siguro roughly 70% ng computers o Windows users sa buong mundo affected. So meron pa remaining na 30, di ba? So most probably not, sinuwerte kami kasi may iba ding hotels na hindi affected. Pero just imagine gaano kalaki ang naapektuhan ng simpleng error na yan. What if, ano pa? What if kung talagang magaling yung hacker, di ba? So, kaya iyon yung isa sa mga dahilan kung bakit nagpupursige ako na matutunan itong Linux operating system na to. Dahil una, iwas virus. Hindi ko sinabing hindi siya prone sa virus, pero yung chances na ma-virus, mas less kesa sa Windows. Okay? Kaya nga sinasabi, think before you click. Okay? And Mac operating system, okay sana siya, maganda siya. Pero medyo pricey ang hardware. Yeah. And also ang Hackintosh. Okay? Ano pa ba? Yan. And then eto, Linux. For some reason, palagay ko ito yung reason dun kung bakit hindi talaga mag full-blown desktop interface or software ang Linux. Dahil karamihan sa mga software or application na running flawlessly, I should say, sa Windows operating system, hindi pa rin ma-perfect na mag-run sa Linux operating system. Like for example, kung OBS na gamit ko, tsaka ano pa ba? Yan, yung DaVinci Resolve. Knowing DaVinci Resolve has an installer na pang Linux. Okay, so kailangan medyo matyaga ka sa pagtaltal para ma-run mo. Di ba hassle kung halimbawa bago-bago mo palang ginagamit yung Linux, yung operating system, tapos ganun na tedious ang gagawin mo, and then doon ka na, balik ka na lang sa komportable, konting diferensya lang. Pero yung risk na ma-hack ang inyong system, kung hindi niya man talaga ginagamit sa mga go ahead, use Windows. Pero kasi sa akin, parang gusto kong lumipat na into full Linux desktop. Kahit ako lang muna, and then siguro next na yung aking misis. Kasi si misis, ang lang kasi niyan ang problema kasi niya dito sa
Linux is yun nga, yung Paint, Microsoft Paint. Yun, di ba katulad yung nakita nyo kanina, as simple as gagawa ka lang ng bilog, hindi ka makagawa. Sa GIMP, medyo komplikado. Medyo komplikado paggawa na ano, di ba? So, para sa akin, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na makapag full-blown desktop, yung desktop experience ng isang Windows user, hindi niya kasi ma-achieve sa Linux dahil yung mga applications na ginagamit ng mga Windows user eh hindi nila makita para magamit, ma-install man lang ng maayos sa Linux operating system. So kung may mga mga application developer diyan, okay, I'm not quite sure kung ano yung dahilan na kung bakit walang Linux version or naka-port sa Linux ang mga applications. So siguro medyo tedious ng konti yun kasi from Windows operating system, so gagawa ka pa ng panibagong code or source ng code para lang magamit sa Linux. Considering Linux is free and open source na ano to, di ba? Na system. Pero meron din naman mga paid applications na ang meron ng Linux. Okay? So, di ba, tingnan nyo, ang Steam Deck. Diba? Parang isa sa mga nagbo-boost na makagamit ng Linux operating system ng mga tao karamihan dahil ang Steam Deck is natively runs on Linux. Diba? Yan lang yun. Okay, so, ang haba na nitong video na to. Ewan ko kung nandito pa kayo, nanonood pa ba kayo? Pero kung nanonood kayo, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Tsagaan nyo. Okay? So, yan na. Yan na lang. Kung meron kayong tanong, okay, kung may tanong kayo, ngayon medyo may time ako sumagot sa mga comments. Okay? Kung may tanong kayo, please don't forget to leave the comments in the comment section. At kung hindi pa kayo subscriber, please don't forget to subscribe. Like nyo itong video na to at saka i-share nyo sa mga kaaway nyo. Sigurado ako, bubuisit nyo ba kaya. Yun lang. O siya, sige. So, see you all in the next video.